Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2421 hanggang Kabanata 2430. Kabanata 2421. Nakaramdam si Hansen ng panlalamig. Hindi na ito nakakatawa. Ang mental na tibay ni Ningyo ay halos kasing ganda ng kay Hansen, ngunit si Ningyo ay lubos na naapektuhan ng berdeng espada. Hindi alam ni Hansen kung ano ang gagawin sa mga pagbabagong nagaganap. Ang katawan ni Ningyo, ang kanyang mga gene, at maging ang kanyang pagkatao ay nagbago. Hindi makapaniwala si Hansen na si Ningyo ay nakasuot na ngayon ng kulay rosas at ang kanyang pagkatao ay biglang naging napakasensitibo. Napakaduwag na niya ngayon at nawala na niya ang lahat ng kanyang pagiging desidido. Hindi na siya mukhang si Ningyo. Naisip pa nga ni Hansen kung ang kaluluwa ba ni Ningyo ay kinuha ng isang babae. Ano ba ang nangyayari sa espasyong ito ng Xenogeneic? Bakit napakaraming kakaibang bagay ang nangyayari? Kumunat ang noo ni Hansen at kusang lumayo siya sa bato. Ayaw niyang maging katulad ni Ningyo. Nagpatuloy ang paghuhukay sa mga bukid ng bato. Tumagal pa ng 7 o 8 araw bago muling mangyari ang isang kakaibang bagay. May isang taong nakapaghukay ng isang malaking bato na may tumutulong dugo at may kamay na lumalabas dito. Ang kamay ay nakalaya at nakapatay ng 100 manggagawa. Hindi ito tumigil hanggang sa lumitaw si Nightwind at pinatay ito. Nagpapatuloy din ang mga eksperimento ni Hansen. 4 na grupo ang naapektuhan hanggang ngayon. Lahat sila ay umakyat ng isang antas, ngunit isa lang ang antas. Hindi na sila umakyat pagkatapos noon at walang ibang bumaba ng antas. Ngayon na makumpirma na ni Hansen ang epektibong radius ng bato, maaari na niyang markahan ang isang mapanganib na sona sa paligid ng bodega. Ngunit hindi niya tinawag ang 10 koponan pabalik. Nanatili pa rin sila sa kanilang mga lugar, ipinagpapatuloy ang pagsubok. Sa ngayon, walang sino mang makatitiyak kung ang bato ay maaaring magsimulang kumilos ng iba. Sa alinmang paraan, ang eksperimento ay hindi titigil. Hindi pumasok si Hansen sa bodega upang tingnan ang bato, ngunit tila ang bato ay nakikinabang sa lahat ng lumalapit dito. Ngunit pagkatapos ng isang anomalya nang nangyari kay Red Cloud, hindi nasusugal si Hansen na maging pabaya. Tulad ng dati, tinawag ni Hansen ang 10 koponan. Matapos tanungin sila, plano niyang bumalik sa kanyang kwarto upang kumain kasama si Bauer. Ngunit ipinalam ni Falling Leaf kay Hansen na gusto siyang makita ni Miss Mirror sa kanyang opisina. Mayroong ba isang mahalagang bagay kaya ako tinawag ni Miss Mirror ngayon? Mula sa naintindihan ni Hansen, ang trabaho sa paghuhukay ay isinusulong ng mabilis hanggat maaari. At patuloy silang nakakaranas ng mga problema. Pumunta si Miss Mirror sa mga bukid ng bato ng mag-isa, kaya kung bumalik siya at hinanap si Hansen, naisip niya na may nangyari. Pumunta si Hansen sa opisina ni Miss Mirror gaya ng iniutos sa kanya. Kumatok siya at pumasok. Nang makita niya si Miss Mirror, ang kanyang pagbati ay namatay sa kanyang mga labi. Ikaw, si Miss Mirror ay naging katulad ni Red Cloud. Wala na siya ng nakakatakot, mahiwagang presensya. Mahina ang kanyang life force. Siya ay parang isang hari na ngayon, iyon ay tiyak. Hindi na siya Diyosa. Oo, naging king class na ako. Kalmado ang itsura ni Miss Mirror, ngunit nakita pa rin ni Hansen ang matinding kalungkutan sa likod ng kanyang mga mata. Mukhang ang pagbaba mula sa pagiging isang Diyosa ay isang malaking suntok para kay Miss Mirror. Iginagalang niya ang lakas ng kanyang isipan, ngunit kahit ang isang malakas na tao na tulad niya ay maaapektuhan ng ganito. Tumahimik si Hansen. Pagkatapos ay tiningnan niya si Miss Mirror at tinanong, ano ang magagawa ko? Alam niya na hindi siya hihingi ni Miss Mirror na pumunta at makita siya ng walang dahilan. May mga limitasyon din sa sasabihin niya sa isang peking prinsipe na tulad niya. Matatag ang mga mata ni Miss Mirror. Ang mga reinforcement ay nasa daan na. Magtatagal sila ng 2 linggo upang dumating at nawawala na tayo ng kontrol sa nangyayari dito. Nakatakas ito sa aking pagkakahawak at isang mas masamang bagay ang maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Ang mukha ni Hansen ay mukhang malungkot. Para sa isang malakas na babae na tulad ni Miss Mirror na gumawa ng gayong pag-amin ay nangangahulugan na ang mga bagay ay talagang masama. Halos hindi ito maisip. Ang mga bagay ay dapat na mas masama kaysa sa inaasahan ni Hansen mismo.
Bakit hindi na lang natin itigil ang paghuhukay ngayon at umalis sa lugar na ito? Maaari tayong maghintay para sa backup na makarating dito, mahinahong iminungkahi ni Hansen. Umiling si Miss Mirror. Masyado nang huli. Bago ako umalis sa bukid ng bato, nakapaghukay kami ng isa pang estatwa. Nanigas si Hansen. Isang pangalawang estatwa na tulad ng nasa bodega. Tanong niya, nakatitig kay Miss Mirror. Iba ito. Sa pagkakataong ito ay isang tunay na estatwa. Mayroon itong 1,000 mata at kamay, at ang bawat mata ay may 4 na pupil. Nang banggitin ito ni Miss Mirror, bumilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang emosyon ay malinaw na hindi pa rin matatag. Dahil ba sa estatwang iyon, naging king class ka? Tanong ni Hansen. Tumango si Miss Mirror, at pagkatapos ay umiling. Sa loob ng kalahating oras matapos maghukay ng estatwa, bumagsak ako mula sa pagiging diyosa. Ngunit si Nightwind, na samuri sa estatwa kasama ko, ay maayos. Ang ibang mga manggagawa ay maayos din. Kaya, hindi ko makumpirma na bumagsak ako dahil sa estatwa. Sa ganoong kaso, dapat talaga tayong lumipat. Dapat nating iwanan ang mga pagsisikap na ito, itigil ang paghuhukay, at umalis dito, sabi ni Hansen. Umiling si Miss Mirror. Sinabi ko na sa iyo, huli na. Tingnan mo ang aking mga mata. Ano ba ang nangyari sa iyong mga mata? Tanong ni Hansen. Nang tumingin siya ng mas malapit sa mga mata ni Miss Mirror, ang nakita niya ay nagulat sa kanya. Si Miss Mirror ay may magagandang mata noon na parang mga phoenix. Ang kanyang mga pupil ay itim, ngunit ngayon ay pula na. At higit pa rito, ang mga pupil ay nahati sa kalahati. Ang 4 na pulang pupil ay isang lubos na nakakagambalang tanawin. Ang mga pupil ba na iyon ay katulad ng sa estatwa? Tanong ni Hansen. Tumango si Miss Mirror. Ang lahat ng nakakita sa nilalang, kasama na ako at si Nightwind, ay ganito ang hitsura. Kung tayo ay masyadong malayo sa estatwa, kikilos tayo tulad ng mga adik na nangangailangan ng gamot. Ang mas malayo sa estatwa, mas lumalakas ang pakiramdam. Ang ating pagnanasang maghukay sa mga bukid ng bato ay nagiging hindi mapigilan. Kailangan mong magpatuloy sa paghuhukay upang maalis ang pangangati na iyon. Ang tanging paraan upang masiyahan ang pagnanasa ay ang mag-araro. Ito lang ang nagpaparamdam sa atin ng mas mabuti. Ang mukha ni Hansen ay mukhang malungkot. Ang lahat ng bagay tungkol sa lugar na ito ay masyadong nakakatakot. Kahit ang mga diyosa ay naapektuhan ng hindi alam kung paano o bakit. Hindi masisiguro ni Hansen ang kanyang sariling kaligtasan sa lugar na iyon. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Tanong ulit ni Hansen. Ang sitwasyon ay lampas sa kontrol ng lahat. Hindi siya sigurado na makakatulong siya. Kung maaari niyang piliin, iiwanan niya ang xenogeneic space. Ang mas malayo sa kanya, mas mabuti. Nagsimulang sumagot si Miss Mirror, ngunit bigla, ang mga pinto ng opisina ay binuksan ng malakas. Si Nightwind ay nagmadaling pumasok. Tiningnan ni Hansen ang mga mata ni Nightwind. Ang kanyang mga pupil ay naging pula, at siya rin ay may kaso ng double trouble pupils. Ano ang nangyari? Tanong ni Miss Mirror, nakatingin kay Nightwind. Nakapaghukay kami ng mga pintuang bato sa bukid ng bato. Ang laki nila, na parang humahantong sa isang higanti, sinaunang lungsod, paliwanag ni Nightwind sa isang napulay na boses. Kabanata 2422. Ang mukha ni Nightwind ay mahigpit at nag-aalala, at nagdala rin siya pabalik ng isang video. Nang ma-play ang video na iyon, naunawaan ni Hansen ang ekspresyon ni Nightwind. Ang simula ng video ay nagpakita ng isang landas na bato, na dapat ang daang nahukay. Hindi alam ni Hansen kung paano nila pinili kung saan magsisimulang maghukay, ngunit malinaw na hindi ito isang random na desisyon. Sa paano man ay nalaman nila kung saan eksaktong magsisimulang maghukay. Kinokontrol ng impyerno ang mga malalaking lugar ng paghuhukay. Nang dumating si Miss Mirror at ang kanyang mga tao, mabilis nilang binawasan ang sukat ng mga operasyon. Ngayon ang paghuhukay ay isinasagawa sa 3 lokasyon, at ang nasa gitna ay dapat na kung saan sila nagsimula. Habang nagpapatuloy ang video, ipinakita nito ang maraming komplikadong landas na bato na nagsasanga hanggang sa mabuksan ang daang bato upang ipakita ang isang malaking silid. Doon, nakita ni Hansen ang estatwa na binanggit ni Miss Mirror. 10 metro ang taas nito. Hindi ito gaanong malaki kung ikukumpara sa ilan sa mga estatwang nakita na ni Hansen noon, ngunit ito ay itim na itim, at mayroon itong parehong texture tulad ng mga bato sa paligid nito. Ang estatwa ay nagtatampok ng isang lalaking nakaupo na nakakross ang mga binti. Ang kanyang mga braso ay nakakross din, na bumubuo ng isang X na hugis. Ang mga mata ng lalaki ay tulad ng inilarawan ni Miss Mirror.
May 2 pupil sa bawat isa, at ang mga ito ay pula. Sa likod ng estatwa ay maraming braso at kamay. Nagsama-sama sila upang lumikha ng malaking hugis ng isang sulo. Ang bawat kamay ay mayroon ding pulang mata na may 2 pupil. Ang pagtingin sa estatwa ay nakakabahala. Para bang may walang katapusang alo ng kakaibang mga mata ang nakatitig mula sa screen. Tinitingnan lamang sila ni Hansen sa pamamagitan ng video, ngunit kahit na ganoon, nakaramdam siya ng goosebumps. Isang panlalamig ang dumaan din kina Miss Mirror at Nightwind. Ang video ay hindi nagtagal sa estatwa. Nagpatuloy ito, na nagpapakita ng isang bagay na mas nakakagulat pa. Higit pa sa estatwa, ang landas na bato ay nawala sa isang yungib. Ito ay isang magaspang na butas na mukhang hinukay gamit ang hubad na kamay o kuko. Ang mga dingding ng tunnel ng bato ay may mga mantsa ng dugo. Ang mga kuko at talon ay inukit sa ibabaw ng tunnel. Habang umuunlad ang video, mas maraming dugo ang nahahayag. Ang dugo ay dahan-daang sumasakop sa bawat ibabaw, na ginagawang pula ang itim na yungib. Ang tanawin ay nagparamdam ng pagduwal kay Hansen. Ang yungib na iyon ay hindi kaya nahukay gamit ang kamay, tama. Hindi mapigilan ni Hansen na magtanong. Kahit na ang Extreme King ay hindi gaanong nirerespeto ang mga manggagawa, sila ay umupo lamang ng mga taong hindi bababa sa mga marquees. Ang mga taong iyon ay itinuturing na malalakas sa kanilang sariling mga lahi. Ang kanilang mga armas ay maaaring hindi mga maalamat na kayamanan, ngunit dapat silang disenteng mga armas. Kahit na hindi sila nagdala ng kanilang sariling mga kasangkapan, ang Extreme King ay nagbigay sa kanila ng mga xenogenic na kayamanan. Hindi nila kailangang gamitin ang kanilang mga kamay upang mahukay ang tunnel na iyon. Ngunit batay sa mga marka at gasgas na naiwan, ang tunnel ay malinaw na gawa ng mga kuko at kamay. Hindi ito nahukay gamit ang mga kasangkapan. Tiningnan ni na Miss Mirror at Nightwind ang video na may naguguluhang mga titig. Hindi nila sinagot ang tanong ni Hansen. Alam ni Hansen na totoo ito kahit na wala ang kanilang kumpirmasyon. Tiningnan niya ang video ng kaunti pa, at nakita niya kaagad ang isang patay na markis na may ulo ng baka. Sa halip ng mga kamay, mayroong isang baluktot na masa ng duguan sa dulo ng mga braso ng lalaki. Ang mga piraso ng buto ay lumalabas sa gasgas na laman. Nang makita ang eksena na ito, hindi mapigilan ni Hansen ang kanyang imahinasyon na mag-replay kung ano ang nangyari. Ang lalaking may ulo ng baka ay nagmamadaling naghukay gamit ang kanyang mga kamay, nasugatan ang kanyang mga daliri sa matigas na bato. At gayon pa man, hindi ito tumigil. Patuloy itong naghuhukay at naghuhukay ng may mabangis na enerhiya. Sa huli, ang mga kamay ng lalaki ay nabura na. Nagdurugo siya at namatay. Ang video ay hindi tumigil doon, at ang nakakapangilabot na tanawin ay paulit-ulit na na-replay. Nakakita si Hansen ng mas marami pang mga bangkay na nakakalat sa yungib. Lahat sila ay nasa parehong posisyon. Yumuko sila, pinipindot ang kanilang mga sirang kamay sa mga dingding. Ang ilan ay pinunit ang kanilang mga palad, samantalang ang iba ay nawawala ang buong braso. Sa kabila ng pagkamatay, pinanatili pa rin nila ang kanilang mga posisyon sa paghuhukay. Ang kanilang mga mukha ay mukhang masigasig na parang nasasabik sila sa kanilang ginagawa, ngunit sa gitna ng sigasig na iyon, naroon din ang takot. Ito ay isang takot na nasa kalaliman ng kanilang mga buto. Hindi maipaliwanag ni Hansen ang lahat ng emosyong nakita niyang nakaukit sa mga patay na mukha na iyon, ngunit sumikip ang kanyang tiyan at isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Ang mga mata ng mga patay na manggagawa ay lahat ay nakabukas, na nagpapakita ng kanilang dalawahang pulang pupil. Ang landas na bato ay hindi na talaga isang landas. Ito ay parang isang mahabang libingan na hinukay gamit ang dugo. Napakaraming docks at marquises ang namatay pataas at pababa sa landas na bato. At habang lumalayo ang landas, mas lumalala ang mga tanawin. Sa dulo ng video ay isang pintuang bato. Gaya ng sinabi ni Nightwind, ang double door ay parang pasukan sa isang lungsod. Ang magkabilang gilid ng pinto ay kulay crimson, na parang gawa sa pinatigas na dugo. Mayroon ding maraming semicircular na marka sa pinto, mga gasgas na naiwan ng mga kuko. Ang pinto ay 10 metro ang taas, at dahil nahukay na nila hanggang sa ibabaw ng pinto, bato lamang ang nakapalibot sa frame ng pinto. Imposible na makita kung ano ang nasa likod ng mga pintuang iyon. Ngunit ang nasa harap ng pinto ay nagparamdam ng panlalamig kay Hansen. Marami sa mga manggagawa ay nakaunat sa harap ng pinto na parang mga taong sinusubukang makatakas mula sa mga demonyo ng impyerno. Ang kanilang mga patay na braso ay masakit na nakataas sa kanilang harapan, sinusubukang abutin ang isang hindi umiiral na kaligtasan. Ang kanilang mga kuko ay nabali at ang kanilang mga buto ay nabasag.
Ang dugo sa kanilang mga kamay ay nagkulay sa pinto, ngunit wala sa kanila ang nakabukas ng pinto. Ang mga manggagawa ay nagtagal ng napakatagal, ngunit silang lahat ay namatay bago ang pintong ito. Ang dugo ay tumulo sa paligid ng mga bangkay bago ang masamang pinto. Ang pinto ay nanatiling matatag at hindi gumagalaw, na parang pasukan mismo sa impyerno. Ang mukha ni Nightwind ay mukhang kakilakilabot. Lahat sila ay patay na. Walang natira pang buhay, at silang lahat ay nabaliw na sa huli. Patuloy lang silang naghuhukay at naghuhukay. Ang mga batong iyon ay matigas, at napakahirap nilang mahukay kahit na may mga kasangkapan. Nang gamitin nila ang kanilang mga daliri upang maghukay, nagsimula silang madaling madyugo. Ngunit nang ang dugo ay dumampi sa bato, para bang lamambat ang bato. Naghukay sila, ngunit nasaktan pa rin sila. Patuloy silang naghuhukay hanggang sa sila ay madyugo. Nanginginig ang boses ni Nightwind, kahit na siya ay isang Diyos na nakasaksi na sa maraming sitwasyon ng buhay at kamatayan. Ang nakita niya ay magbibigay sa kanya ng mga bangungot. Ang lugar na ito ay sinumpa. Nakaramdam ng pagkahilo si Hansen. Mayroon siyang pagnanasang kunin si Bauer at tumakas. Kahit na mayroon silang pulang ibon kasama nila, mayroong isang bagay na mali lamang sa lugar na ito. Kahit si Miss Mirror, na isang malakas na diyosa, ay naapektuhan. Mayroong lahat ng posibilidad na ang pulang ibon ay hindi makatakas sa anumang kapangyarihan na gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay na ito. Tumakas. Dapat tayong tumakas. Hindi na tayo pwedeng manatili sa kakilakilabot na lugar na ito, desisyon ni Hansen. Iiwanan niya ang lugar na ito, kahit anong mangyari. Aalis siya, kahit nasubukan siyang pigilan ni Miss Mirror. Ang iyong mga mata. Biglang bumulong si Miss Mirror na may takot, nakatingin sa mga mata ni Hansen. Ang takot ay napuno sa kanyang mukha. Ano ang nangyari sa aking mga mata? Tumalon ang puso ni Hansen. Alam niyang ito ay masama. Walang pag-aalinlangan, iwinagayway ni Hansen ang kanyang kamay upang bumuo ng isang salamin ng tubig upang makita ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hansen na ang takot ay lumubog ng malalim sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga itim na mata ay naging pula, at higit pa rito, isang bitek ang tumatakbo sa gitna ng bawat pupil. Ang mga pabilog na pupil ay naging hugis kalabasa, at dahan-dahang nahahati sa kalahati. Kabanata 2423. Nahawa na ako sa kung ano man ito. Malungkot na napagtanto ni Hansen, at isang matinding panlalamig ang dumaan sa kanyang katawan. Wala siyang ideya kung paano o kailan niya nakuha ang nakakatakot na kondisyong ito. Hanggang sa ituro ito ni Miss Mirror, hindi niya man lang napagtanto na ang kakaibang kapangyarihan ay nagawang makapasok sa kanyang katawan at mahawan ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Miss Mirror at Nightwind na may pagkamangha. Hindi pa napuntahan ni Hansen ang landas na bato, di hindi pa niya nakita ang estatwa na may 1,000 mata ng personal. Ngunit ngayon, hindi na may kikaila na ang bawat isa sa kanyang mga mata ay may 2 pulang pupil. Iisa lang ang ibig sabihin nito, nakakahawa ang kapangyarihan. Kung ito ay talagang nakakahawa, kung gayon ay nangangahulugan iyon na tapos na ang laro para sa bawat tao sa kanilang kampo. Kahit ang mga reinforcement na papunta sa kanila ay nasa panganib. Agad na gumanti si Hansen. Lumingon siya at tumakbo palabas ng opisina, pagkatapos ay kinuha niya ang gwardya sa labas at tumitig ng malalim sa mga mata ng lalaki. Akmang ilalayo siya ng gwardya, ngunit sina Miss Mirror at Nightwind ay lumabas upang pigilan siya. Ang kanyang mga pupil ay hindi nagbago. Tiningnan ni Hansen ang mga mata ng ilang higit pang mga gwardya. Ang kanilang mga mata ay perpektong normal. Sa sumunod na segundo, kinuha ni Hansen ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Falling Leaf. Nagring ito ng 2 beses, at pagkatapos ay sinagot ni Falling Leaf ang telepono. Sinagot niya lamang ang voice call, kaya walang video. Falling Leaf, malapit ba si Bauer? Tanong ni Hansen. Oo, sagot ni Falling Leaf. Buksan mo ang iyong video chat, sabi ni Hansen. Bakit? Tanong ni Falling Leaf nang hindi binubuksan ang video. Gawin mo lang ang sinabi niya sa iyo, sabi ni Miss Mirror. Sige, sagot ni Falling Leaf. Binuksan niya ang kanyang video chat, at ang kanyang imahe ay lumitaw sa screen ni Hansen. Ang buhok ni Falling Leaf ay medyo magulo, at ang kanyang damit ay hindi maayos na nakabutones. Wala ideya si Hansen kung ano ang ginagawa niya kay Bauer ng mag-isa. Ngunit hindi iyon mahalaga. Tinitigan ni Hansen ang kanyang mga pupil at napansin na ang mga ito ay normal. Ang mga kulay ay pareho pa rin, at may isa lamang na pupil sa bawat mata. Medyo humina si Hansen sa ginhawa. Papa, si Bauer ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang pares ng dice sa kanyang mga kamay.
Ang kanyang boses ay napakasarap habang tinatawag niya si Hansen. Ang mga mata ni Bauer ay mukhang normal. Iyon ang nagparamdam sa kanya ng mas ligtas. Bauer, manatili ka sa silid at makipaglaro kay Falling Leaf. Huwag kang pumunta kahit saan, at maghintay ka sa akin doon, okay? Sige, Papa. Tumango si Bauer. Ibinalik ni Hansen ang kanyang atensyon kay Falling Leaf. Falling Leaf, panatilihing nakasara ang pinto at huwag kang pumunta kahit saan. Huwag mong papasukin ang sinuman, maliban na lang kung ako. Hindi sumagot si Falling Leaf. Tiningnan niya si Miss Mirror na nakatayo pa rin sa tabi ni Hansen. Gawin mo ang sinabi niya, kalmadong sabi ni Miss Mirror. Sige. Tumango si Falling Leaf bilang pagsang-ayon. Pinatay ni Hansen ang telepono at kinausap si Miss Mirror. Maghanap ka ng isang taong ang mga mata ay hindi nagbago. Kailangan nating magsagawa ng pagsubok. Tiningnan ni Miss Mirror si Nightwind. Nawala si Nightwind nang walang salita. Pagkaraan ng maikling panahon, muling lumitaw si Nightwind sa opisina, tinutulak ang dalawang tao sa kanyang harapan. Sila ay dalawa sa mga manggagawa na inilagay ni Hansen sa saklaw ng estatwa ng bato. Ang isa sa kanila ay si Ningyuk, at ang isa ay ang lalaking nakapangkat sa kanya. Dahil si Ningyo ang pinakamalayo sa bodega, siya at ang kanyang kapareha ang unang mga taong nakasalubong ni Nightwind. Manatili ka rito. Itinulak ni Hansen si Ningyo palabas ng pinto ng opisina at isinara ito. Hinailan niya ang duke sa harap ng computer at muling pinlay ang video. Sinigurado niyang napanood ng duke ang buong bagay. Tinitigan ni Hansen, Miss Mirror, at Nightwind ang mga mata ng duke. Matapos makita ng duke ang estatwa na may 1,000 mata at 1,000 braso, ang mga pupil ng lalaki ay nagsimulang maging pula. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kulay ay lumalim sa isang mayamang escarlata. Pagkatapos ay nagsimulang maghati ang mga pupil. Sa loob ng ilang minuto, ang duke ay may pulang mga mata na tulad ni Hansen. Hindi na kailangang magsalita si Hansen. Lahat sila ay naunawaan kung ano ang nangyayari. Ang pagtingin lamang sa videotape na naglalaman ng imahe ng estatwa ay maaaring makahawa sa kanila ng anumang sinumpaang kapangyarihan na nilalaman ng istrukturang iyon. Binuksan ni Hansen ang pinto at pinapasok si Ningyo sa silid. Ang kanyang mga mata ay maayos pa rin at walang mga bagong pagbabago doon. Nakapagkumpirma siya ng tanungin ni Hansen. Ano man ang paraan ng iyong pagtingin sa estatwang iyon, mahawan ka ng kapangyarihan nito. Kumunat ang noo ni Hansen. Ginamit niya ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan upang tuklasin ang kanyang sariling mga mata at alamin kung bakit nagbago ang mga ito, ngunit wala siyang natutunan. Hanggang sa maabot ni Hansen ang kanyang mga pandama, ang mga mata ay normal. Mukhang hindi sila nasa ilalim ng impluwensya ng anumang dayuhang kapangyarihan. Kahit ang Dungeon area ay hindi matukoy kung ano ang nangyari sa kanyang mga mata. Para bang ang kanyang mga mata ay tulad ng dati. Ngunit naramdaman ni Hansen ang parehong mga pagnanasa na inilarawan ni Miss Mirror. Mayroon siyang biglaang pag-uudyok na pumunta sa bukid ng bato. Para itong isang matandang naninigarilyo na hindi naninigarilyo buong araw, gusto niyang lumabas at bumili ng isang pakete. Sa kabutihang palad, si Hansen ay may matatag na isipan. Nagawa niyang labanan ang pag-uudyok. Kung ang kanyang isipan ay mahina, tumakbo na sana siya sa mga bukid. Sumigaw ang duke. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at nagsimulang humingal siya. Gumawa siya ng isang hindi natural, paglunok ng tunog, pagkatapos ay lumingon upang magmadaling lumabas sa opisina. Hinuli ni Nightwind ang duke at ipinako siya sa lupa. Gumamit siya ng isang substance chain upang panatilihin siyang nakakulong. Nagpumiglas ang duke na parang baliw habang sinusubukan niyang alisin ang substance chain. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na parang isang adik na nangangailangan ng gamot. Ang kanyang mga luha at sipon ay nagsimulang tumulo sa sahig. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Hansen, nakatingin kina Miss Mirror at Nightwind. Ang mga bagay ay mabilis na lumalala, at hindi ito isang bagay na makatatakasan nila. Ang pagrereklamo tungkol sa sitwasyon ay walang silbi. Kailangan nilang maghanap ng paraan upang makalaya sa gulo na ito. Marahil ang ating mga sagot ay nasa likod ng mga pintuang bato. Maaaring kailangan nating pumunta doon upang maghanap ng solusyon sa ating mga kasalukuyang problema, sabi ni Nightwind. Sinubukan mo na bang sirain ang estatwa na may 1,000 mata at 1,000 kamay? Tanong ni Hansen. Sinubukan ko na itong basagin, ngunit nabigo ako. Ang estatwang iyon ay mas matigas kaysa sa karaniwang itim na bato. Ang ating mga kapangyarihan ay hindi ito masisira, sabi ni Nightwind. Mukhang ang pintuang bato na lamang ang paraan para magpatuloy tayo.
Ang mga pagnanasa ay lumalakas, at kahit na mayroon tayong malalakas na kalooban, hindi tayo magtatagal magpakailanman. Hindi na tayo pwedeng maghintay para dumating ang mga reinforcement. Pumunta tayo sa mga pinto habang kontrolado pa natin ang ating sarili. Nang magdesisyon si Miss Mirror, hindi siya nag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay matatag at kontrolado. Sige, pumunta tayo sa pintuang bato at tingnan natin. Tumanggo si Hansen. Gusto rin niyang makita ang estatwa na may 1,000 kamay at 1,000 mata. Wala silang anumang ebidensya na ang impeksyon ay maaaring kumalat sa tao kung ang video ay hindi kasangkot, ngunit sa puntong ito, sino ang nakakaalam kung paano maaaring mailipat ang impeksyon? Kung sina Bauer at Ningyo ay mahawan ng kung ano man ito, iyon ay masama. Bukod pa rito, si Ningyo ay nahawa na sa isang bagay. Naging mahirap na sabihin kung siya ay isang lalaki o isang babae, at ang kanyang pagkatao ay nagbago rin ng husto. Ang Ningyo na kilala ni Hansen ay wala na. Ngayon na nagdesisyon na si Miss Mirror, agad siyang kumilos. Sina Hansen, Nightwind, at ang Duke ay sumunod sa kanya sa mga bukid ng bato. Si Red Cloud ay naging king class, kaya iniwan nila siya sa kampo. Hindi pa niya nakikita ang estatwa, kaya sa ngayon, ang kanyang mga mata ay nananatiling normal. Sa halip na sumama sa kanila at ilagay ang kanyang sarili sa panganib, inutusan siya ni Miss Mirror na manguna sa kampo habang wala sila. Kabanata 2424. Ang landas na bato ay eksaktong kapareho ng ipinakita sa video. Ito ay hindi kapansin-pansin sa simula, at sina Hansen at ang iba pa ay nakarating sa estatwa na may 1,000 kamay at 1,000 mata. Ngunit malinaw na naramdaman ni Hansen na habang papalapit siya sa estatwa, mas lumalakas ang kakaibang mga pag-uudyok. Nang iharap ni Hansen ang kanyang mga mata sa nakakagambalang estatwa, ang pakiramdam ay sapat na malakas upang mapailan kahit siya. Habang ang hindi mabilang na mga mata ay tila sinusuri siya, naramdaman ni Hansen na parang isang multo ang nakatitig sa kanya. Ang pakiramdam ay 100 beses na mas malaki kaysa sa naramdaman niya noong pinanood niya ang video. Para itong walang katapusang agos ng mga multo ang lalabas mula sa mga kamay upang lumunin siya. Inaaktibo ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly, umaasang makita ang mga sekreto sa likod ng estatwa. Ang lilang pupil ay sinakop ang mata ni Hansen, na naging 4 na umiikot na petals. Huminga ng malalim si Hansen at iginuhit ang kanyang tingin sa estatwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hansen na parang nakakakita siya ng isang demonyo mula sa impyerno mismo. Bago pa niya ito masuri ng mabuti, isang matinding sakit ang tumama sa kanyang kanang mata. Isang basa na pakiramdam ang dumula sa kanyang mga palad, na parang ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng dugo. Nagbago ang mukha ni Hansen. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagtingin sa estatwa, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang paningin ay malapit na siyang bulag. Inalis niya ang kanyang tingin, hindi nang ahas na bumalik sa estatwa habang ang kanyang Purple Eye Butterfly ay aktibo pa rin. Ayos ka lang ba? Tiningnan ni na Miss Mirror at Nightwind si Hansen. Gumamit ako ng isang trick ng mga mata upang tingnan ang estatwa, ngunit halos bulag ako. Ibinaba ni Hansen ang kanyang mga kamay, na ginamit niya upang takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay pula at may tumutulong duguan na luha. Sa kabutihang palad, ang dugo ni Hansen ay na-crystal. Kung hindi, mawawalan siya ng napakaraming dugo kaya mamamatay siya. Huwag ka nang tumingin. At huwag mong gamitin ang iyong kakayahan sa mata upang suriin ulit ito. Kung tama ang hula ko, ang estatwang ito ay may kaugnayan sa isang uri ng Diyos ng mata. Ang mga kapangyarihan nito ay direktang nakaugnay sa paningin. Kung gagamit ka ng kakayahan sa mata upang tingnan ito, para mo na ring hinahanap ang kamatayan, sabi ni Nightwind. Tumanggaw si Hansen at nanahimik. Sinundan niya si Miss Mirror pababa sa landas. Matapos lumibot sa estatwa, nakarating sila sa yungib na bato na may mga mantsa ng dugo. Mukhang tulad ng nasa video, may mas maraming dugo at duguan na lumilitaw habang lumalayo sila. Sa huli, natagpuan nila ang pinto sa dulo ng yungib. Ang Duke na nakatali sa mga substance chains ay sumigaw muli. Sinubukan niyang habulin ang pintuang bato. Kung hindi pinigilan ni Nightwind ang Duke, nabasag na sana ang kanyang bungo sa lakas ng pagtama niya sa pinto. Ang pintuang bato ay mahigpit na nakasara, at wala silang ideya kung ano ang nasa likod nito. Hindi nang ahas si Hansen na gamitin muli ang kanyang Purple Eye Butterfly, kaya kailangan niyang suriin ito gamit ang kanyang sariling paningin. Ang pagnanasang pumunta sa pintuang bato ay lumalakas, ngunit sa kabutihang palad, ang tatlo sa kanila ay may malalakas na kalooban. Hindi nila mawawalan ng kontrol sa kanilang sarili tulad ng Duke.
Ngunit ang mga pagnanasa ay lumalakas habang lumilipas ang panahon at isang bagay lamang ng panahon bago masira ang kanilang mga kalooban. Isang Diyos lamang ang makakapigil sa mga pag-uudyok na ito magpakailanman. Ang pintuang bato ay walang kandado o hawakan. Ito ay mahigpit na nakasara, halos walang puwang, at iyon na iyon. Hindi mabilang na mga dogs ang sumubok na maghukay dito ng walang kabuluhan. Ang pinto ay hindi naapektuhan ng kanilang mga pisikal na pag-atake. Nagpalitan ng tingin sina Nightwind at Miss Mirror, at pagkatapos ay nagsimulang magtipon ng kapangyarihan si Nightwind. Gusto nilang sundin ang kanilang orihinal na plano na pilitin buksan ang pintuang bato. Tumayo si Hansen sa tabi ni Miss Mirror. Ang kanyang kanang mata ay pula at namamaga pa rin, at paminsan-minsang matinding sakit ang nagmumula pa rin dito. Inilipat ni Nightwind ang kanyang substance chain, na lumulutang sa lupa na parang isang itim na kumot. Sinagot nito ang kanyang tawag, dumulas ito sa kanyang kamay at nagpakita bilang isang itim na espada. Nang makita ni Hansen ang espada na hawak ni Nightwind, napansin niya na nagbigay ito sa kanya ng parehong pakiramdam tulad ng pagtingin sa isang walang laman na kalangitan sa gabi. Ang mga kapangyarihang nilalaman nito ay hindi mahuhulaan. Ang mga mata ni Nightwind ay nanigas. Ang itim na espada sa kanyang kamay ay tumama sa gitna ng pintuang bato, at ang umiikot na kadiliman ay tumama sa ibabaw ng pinto na parang isang madilim na abot-tanaw na dumampi sa lupa. Paulit-ulit niyang sinaktan ang pinto gamit ang buong lakas ng kanyang substance chain, ngunit sa tuwing ang kadiliman ay dumampi sa pinto, ang kadiliman ay nabasag na parang isang bumagsak na alon. Habang ang pintuang bato ay ayaw gumalaw. Ang kapangyarihan ni Nightwind ay maaaring sunugin ang isang buong planeta, ngunit ang pinto ay tila hindi naapektuhan. Ang mga bato sa paligid ay lahat ay nabasag ng madilim na talam, na nagpapakita ng mga gilid ng frame ng pinto, ngunit ang pinto ay hindi bumukas. Gayunpaman, maaari na nilang makita kung ano ang nakapalibot sa pinto sa likod ng frame ng pinto. Ang pinto ay nakalagay sa isang tore ng lungsod. Ang tore ng lungsod ay gawa sa mga itim na ledrilyo. Ang mga ledrilyo ay mukhang katulad ng itim na bato na nasa lahat ng dako sa tunnel, ngunit mas matigas ang mga ito. Kahit ang kapangyarihan ng chain ni Nightwind ay makapag-iiwan lamang ng mga gasgas sa mga ito. Ang mga gasgas na iniwan niya ay parang mga gasgas ng pusa. Habang ang kapangyarihan ng espada ni Nightwind ay pamunit ng mas maraming itim na bato na nakapalibot sa pinto, nakita ni Hansen ang tatlong salitang nakaukit sa itaas ng pinto. Nakilala ni Hansen ang mga salitang iyon. Ang mga ito ay nakasulat sa karaniwang wika ng universo. Lungsod ng Diyos Do. Lungsod ng Diyos Do. Ito ang lungsod ng Diyos Do. Sigaw ni Nightwind. Kahit si Miss Mirror ay mukhang naguguluhan. Ano ang lungsod ng Diyos Do? Tanong ni Hansen kay Nightwind. Hindi pa niya narinig ang lugar na ito noon. Ang emosyon ni Nightwind ay tumaas hanggang sa halos siya ay mag-hysterical. Nawala niya ang lahat ng pagpipigil na dapat taglayin ng isang Diyos, ngunit tila hindi niya ito napansin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab habang tinatitigan niya ang tatlong salita sa itaas ng pinto. Sinasabi ng mga alamat na ang sinaunang Diyos ay may isang makapangyarihang lungsod noong unang panahon. Ang lugar na iyon ay tinawag na lungsod ng Diyos Do. Dahil ang mga tao ng sinaunang Diyos ay ipinanganak na Diyos, hindi na sila maaaring umakyat pa. Gayunpaman, ang mga pumunta sa lungsod ng Diyos Do ay madalas na may pagkakataong tumaas sa itaas ng antas ng Diyos. Sa lahat ng oras na ito, lahat ay naisip na ito ay isang alamat lamang. Walang sino man ang makakapag-kumpirma na ang lungsod ng Diyos Do ay talagang umiiral. Kung ito ang tunay na lungsod ng Diyos Do ng sinaunang Diyos, kung gayon ay ipinaliliwanag nito kung bakit napakaraming kakaibang bagay ang nangyari sa atin. At marahil may pagkakataon para sa atin na maging mas malakas dito. Tinitigan ni Nightwind ang pinto ng may matinding kagalakan. Tila nakalimutan na niya ang panganib na kanilang tinaharap. Hindi masisisi ni Hansen si Nightwind sa kanyang pagkasabik. Kahit noong si Sacred ay nasa kapangyarihan, hindi gaanong mga piling tao ang nakarating sa huling hakbang. Kahit ang kakilakilabot na makapangyarihang sinaunang Diyos ng tubig ay hindi nakaakyat sa kanyang katayuan bilang Diyos. Sa halip, siya ay naging ulan ng dugo na nagpabasa sa mundo. Para sa karamihan ng mga piling tao na Diyos, ang pagdaan sa Geno Hall upang maging isang espiritu ng Diyos ay may halos microscopiko na posibilidad na magtagumpay. Kung ang lungsod ng Diyos Do ay isang paraan kung saan ang isa ay maaaring maging isang espiritu ng Diyos, iyon ay magiging kaakit-akit para sa anumang Diyos. Ang mga piling tao na Diyos ay mga tao pa rin, at maaari silang magkasakit at mamatay. Hindi sila immortal, kahit si Sacred Leader ay naghahanap ng susi sa immortalidad. Likas lamang sa mga piling tao na Diyos na gusto ito.
Kung ang lungsod ng Diyos do ay maaaring gawing mga espiritu ng Diyos ang mga tao, kung gayon si sinaunang Diyos ay hindi isa sa tatlong pinakamakapangyarihang lahi, sabi ni Hansen na may kunot na noo. Tiningnan ni Miss Mirror ang tatlong salita at sinabi, ang lungsod ng Diyos do ay isang alamat lamang. Ang lungsod na ito ay may nakasulat na mga salitang lungsod ng Diyos do, ngunit walang patunay na ito ay talagang ang lungsod sa ating mga alamat. Kung ito ang tunay na lungsod ng Diyos do, bakit ito nakabaon dito? Kailangan nating pag-isipan ito. Kailangan tayong maging maingat. Kabanata 2425. Hindi tayo makakapasok sa lungsod. Walang silbi ang pag-uusap tungkol dito, sabi ni Hansen, nakatingin sa hindi nasirang pintuan ng lungsod. Ang kapangyarihan ni Nightwind ay malakas, at higit pa ito sa kakayahan ni Hansen. Walang tsansa si Hansen na mabuksan ang pintuan ng lungsod ng Diyos do kung nabigo si Nightwind, at si Miss Mirror ay naging king class na. Parang wala na silang ibang pagpipilian. Tumaas ang puso ni Nightwind. Muli niyang hinamplas ang kanyang espada ng kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinutugunan ang pinto mismo. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa mga bato sa paligid, plano niyang hukayin ang buong tore kung saan nakalagay ang pinto. Umatras sina Hansen at Miss Mirror at nanood. Dahil hindi madaanan ang pinto, wala silang maisip na ibang alternatibo. Ang plano ni Nightwind ay isang desperadong huling pagtatangka, hindi isang maayos na naisip na estratehiya. Ang madilim na substance chains ay patuloy na humahampas sa mga itim na bato, at ang mga bato ay nabasag at naalis. Mas maraming bahagi ng tore ang nahahayag. Hindi alam ni Hansen kung gaano karaming palapag ang dating taglay ng tore, at iyon ay dahil ang tore ay talagang nahati sa dalawa. Mukhang ang buong gusali ay hiniwa ng isang napakalaking espada. Ang mga haligi ng bato sa harapan ay lahat ay naputol. Ang mga haligi ay bumagsak ng maayos mula sa mataas hanggang sa mababa, na parang ito ay isang napakaayos na hiwa. Ang mga haligi ng bato ay mas makapal kaysa sa isang tangke ng tubig. Mayroong maraming linya ng mga haligi, at ang bawat linya ay naglalaman ng isang dosina sa mga ito. Ang tatlo sa kanila ay tumitig sa sirang tore na may malalaking mata. Si Nightwind ay hindi isa sa mga nangungunang Diyos sa universo, ngunit hindi siya mahina sa anumang sukat. Ang mga pag-atake na sinusuportahan ng kanyang buong kapangyarihan bilang Diyos ay nakakapag-iwan lamang ng maliliit na gasgas sa mga ledrilyo ng lungsod. Ang pagputol ng isang ledrilyo ay higit pa sa kanyang mga kakayahan. Gamit iyon sa isipan, mahirap isipin ang uri ng kapangyarihan na kakailanganin upang putulin ng malinis ang buong tore na ito. Kahit ang pag-iisip lang tungkol dito ay nakakatakot. Sa simula, si Hansen ay hindi gaanong umaasa na makakapasok sila sa lungsod ng Diyos do mula sa itaas. Tiyak na ang isang napakalaki at makapangyarihang lungsod ay magkakaroon ng isang uri ng baisema o mahigpit na kapangyarihan na nakalagay. Hindi ito ang uri ng lugar na maaari mo lang akyatin ang pader upang makapasok. Ngunit ngayon, ang tore ay nasira, at ang mga mahigpit na katangian ng lugar ay dapat na matagal nang inabandona. Ibig sabihin ay mas madali ang pagkuha ng access kaysa sa inaakala ni Hansen. Ang itaas na kalahati ng tore ng lungsod ay nawawala. Hinampis ni Nightwind ang mga bato sa iba't ibang direksyon, ngunit hindi niya mahanap ang isa pang kalahati ng tore. Ang ibabang kalahati ng tore ay puno ng mga rubble, kaya iniwagayway ni Nightwind ang kanyang madilim na substance chain. Inalis niya ang mga bato sa daan, nilinis ang isang landas upang ang tatlo sa kanila ay makapasok sa tore. May kaunting makikita sa kalahati ng tore na natitira. Isang estatwa ang dating nakatayo sa tore, ngunit ang itaas na kalahati ay hiniwa at kinuha kasama ang itaas na kalahati ng tore. Ang bahagi ng estatwa na natitira ay tila nakaupo, at ang mga binti nito ay nakakross. Hindi masasabi ng tatlo sa kanila kung anong uri ng estatwa ito noon. Ang mga nabasag na labi ng mga hayop na bato ay nakakalat sa paligid ng estatwa. Nahulog sila, nabasag sa sahig. Batay sa kung saan sila nakalagay ngayon, malinaw na sila ay dating nagbabantay sa magkabilang gilid ng estatwa. Mukhang isang malupit na labanan ang naganap dito, ngunit kung totoo iyon, bakit hindi natin natagpuan ang mga bangkay ng mga nilalang na dapat namatay dito? Tanong ni Hansen na may naguguluhang tono ng boses. Marahil ay nakita na natin. Nakapaghukay tayo ng ilang naputol na braso, tandaan mo. Ang mga paa na iyon ay napaka-dangerous. Kahit na sila ay naputol na, ang mga braso ay nakapatay pa rin ng maraming manggagawa natin. Iyon ay tiyak na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang mga taong sangkot sa labanang ito. Kahit ang kanilang mga paa ay may hindi masisirang kapangyarihan, sabi ni Nightwind. Kumunat ang noo ni Miss Mirror.
Tumingin siya patungo sa lungsod ng Diyosdo at sinabi, kung ito talaga ang lungsod ng Diyosdo, kung gayon ito ay dapat na ang banal na lugar para sa sinaunang Diyos. Kahit ang Extreme King ay naniniwala na ang lungsod ng Diyosdo ay isang alamat lamang, hindi isang tunay na lugar na talagang umiiral. Ang sinaunang Diyos ay nagprotekta sa lungsod na ito ng seryoso. Kung ang ibang mga nilalang ay gustong salakayin ang lungsod ng Diyosdo, kung gayon ang sinaunang Diyos ay tiyak na lalaban. Ngunit hindi pa ako nakakarinig ng anumang mga kwento tungkol sa sinaunang Diyos na nakikipaglaban sa ganitong laki. Matapos mag-post, sinabi ni Miss Mirror, batay sa nakikita natin, ito ay isang buhol ng digmaan ng isang espiritu ng Diyos, marahil mula sa unang panahon. Paano ito nakuha ng sinaunang Diyos? Ang sinaunang Diyos ay maaaring may salitang Diyos sa kanilang titulo, ngunit hindi sila talaga mga Diyos. Marahil ay nag-aakala tayo tungkol sa nangyari dito. Ito ay maaaring hindi ang mga guho ng digmaan ng isang espiritu ng Diyos, sabi ni Nightwind. Kahit na hindi ito, ang isang laban na tulad nito ay dapat na nagulat sa buong universo. Walang paraan na walang nakakaalam nito. Umiling si Miss Mirror. Nag-isip si Hansen at sinabi, marahil ang lungsod ng Diyosdo ay talagang umiral, at ito ay isang ipinagbabawal na lugar na banal sa sinaunang Diyos. Ngunit ang lungsod na ito ay nawasak na sa unang panahon. Marahil kaya walang nakakakita sa lungsod ng Diyosdo, marahil ang sinaunang Diyos mismo ay hindi alam kung saan ito mahahanap. Posible iyon. Ang sinaunang Diyos at ang Very High ay palaging napakalihim at mahiwaga. Ang dalawang lahing iyon ay umiral na noong panahon ni Sacred at sila ay napakamakapangyarihan na. Ngunit sila ay pinigilan ni Sacred noon. Hindi sila gaanong sikat tulad ng ngayon. Tumanggaw si Miss Mirror na nag-iisip. Kung ang lungsod ng Diyosdo ay umiral na noong panahon ng mga Diyos, at ito ay nawasak sa isang punto pagkatapos, nangangahulugan ba iyon na may mga sekreto dito na nauugnay sa kung ano ang kinakailangan upang maging isang Diyos? Parang mas excited si Nightwind. Umiling si Hansen. Marahil hindi. Para masira ang lungsod ng Diyosdo ng ganito, malamang na nangangahulugan iyon na nabigo ang sinaunang Diyos. Marahil ang sekreto sa loob ng lungsod ng Diyosdo ay ninakaw na. Ito ay maaaring isang walang laman na lungsod na ngayon. Naintindihan ni Nightwind ang loika na ito, ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa na samsamin ang lungsod ng Diyosdo. Sinabi niya, imposible. Mayroong dapat na isang bagay sa loob ng lungsod na ito. Kung hindi, bakit sinusubukan ng ibang mga kapangyarihan na makipaglaban upang makapasok sa lungsod? Mahirap sabihin, tahimik na sabi ni Hansen. Sa totoo lang, iniisip din ni Hansen na mayroong isang bagay sa loob ng lungsod ng Diyosdo. Ngunit ang bagay na iyon ay maaaring isang bagay na ibang-iba sa sikreto upang maging isang Diyos. Marahil ang ilang nakakatakot na tao ay nakaligtas sa malaking labanan at sinasadyang umaakit ng mga tao sa loob. May masamang kutob si Hansen tungkol sa lugar na ito. Nakakita sila ng isang bato na maaaring gawing isang hari ang isang Diyos, at isang estatwa na may 1,000 kamay at 1,000 mata. Ano man ang nasa loob ng nakakatakot na lugar na ito, hindi ito magiging maganda. Pumasok na tayo ngayon, sinabi ni Miss Mirror kay Nightwind. Bumalik si Nightwind sa pagsira at pag-aalis ng mga rubble. Ang buong lungsod ng Diyosdo ay nalibing sa ilalim ng isang pagguho ng bato. Kahit ang mga istruktura at kalye ay lahat ay nalibing ng bato. Kung gusto ni Nightwind at ng iba pa na magpatuloy, kailangan nilang ilipat ang mga bato. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga bato sa lungsod ay nabawasan na sa mga nabasag na rubble. Walang malalaking piraso tulad ng natagpuan nila sa labas ng pinto. Dahil doon, hindi nila kailangan ng mga kasangkapan upang basagin ang mga bato sa mas maliliit na piraso. Kailangan lang nilang alisin ang mga nabasag na bato. Gamit ang mga kapangyarihan ni Nightwind, ang paglipat ng mga bundok ay hindi magiging mahirap, kaya ang pag-aalis ng ilang rubble ay napakadali. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang lahat ng rubble. Natatakot siyang masira ang isang mahalagang bagay na nakabaon sa ilalim ng bato. Gayun din, kung sakaling may buhay pa at natutulog sa loob ng lungsod, ayaw niyang gisingin ito. Matapos ang mga karanasang naranasan nila sa mga nakaraang araw, kahit ang isang piling tao na Diyos tulad ni Nightwind ay gagalang sa lungsod ng Diyosdo nang may angkop na antas ng paggalang. Hindi siya magsusubok ng anumang hanggal. Ginabayan ni Nightwind ang kanyang madilim na substance chains, inilipat ang mga bato na 12-dosenang metro ang lapad. Matapos lampasan ang tore, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang plaza. Patuloy na naghuhukay si Nightwind, inalis ang 100 metro ng bato bago tumigil. Tinitigan niya ang lugar na kanyang nahukay. Kabanata 2426.
Maingat na sinundan ni Hansen at Miss Mirror ang tingin ni Nightwind. Malapit doon, may isang malaking espada na bahagyang nakalabas sa mga rubble. Ang hawakan ng espada ay isang talampakan ang lapad at dalawang talampakan ang taas. Hindi nila masabi kung gaano katagal ang talim dahil ang talim ay nakabaon ng malalim sa lupa ng plaza. 80 sentimetro lamang nito ang nakikita. Ang espada ay medyo kalawangin na, at natatakpan ito ng isang layer ng kulay abong pelikula. Isang malungkot na ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Hansen habang tinitingnan niya ang armas. Naglalabas ito ng isang makapangyarihan, mamamatay na aura. Ang hawakan ay hugis sa ng kawayan, at walang aktwal na handguard na nagpoprotekta dito. Ang hawakan ay direktang nakakonekta sa talim ng espada mismo. Ito ay may dalawang talam, at may mga kakaibang simbolo na nakaukit sa gitna ng talam. Mukhang mga ahas o mga baging o kung ano paman. Dahil sa maliit na bahagi lamang ng talam ang nakikita, mahirap sabihin kung ano talaga ang mga ito. Nakaramdam si Nightwind ng isang bagay na mapanganib tungkol sa kalahating nakabaong espada na ito, kaya tumigil siya sa paghuhukay. Ang ginawa niya lang ay tinitigan ito. Nararamdaman ni Hansen ang kapangyarihan na kumukulo mula sa espada. Para bang may 1,000 galit na espiritu ang nagpupumiglas, umiikot, at sumisigaw sa loob ng talim nito. Ngunit nang tumingin siya ng mas malapitan, hindi niya talaga nakita ang anumang nagbabanta tungkol sa armas. Ito ay malaki, ngunit bukod doon, ito ay ordinaryo at natatakpan ng kalawang. Inangat muli ni Nightwind ang kanyang espada ng kadiliman at dahan-daang nilapitan ang malaking espada. Napakakawingat niya na parang naglalakad siya patungo sa isang nakakatakot, piling tao na Diyos kaysa sa isang kalawangin na espada na nakabaon sa lupa. Umatras sina Miss Mirror at Hansen. Sila ay king class na ngayon. Kung hindi kayang hawakan ni Nightwind ang banta na ito, wala silang magagawa upang pantayin ang tsansa. Kailangang pilitin ni Nightwind ang bawat hakbang. Ang buong lugar na ito ay napakakaiba, at may isang bagay na malas sa paraan ng pagkabaon ng espada sa lupa. Posible na ang espada ay nagtataglay ng isang mahiwaga, nakakatakot na kapangyarihan, tulad ng dalawang estatwa na kanilang nakasalubong. Ngunit salamat naman, nang makarating si Nightwind sa espada, ang armas ay hindi tumugon sa kanyang presensya. Hindi hinawakan ni Nightwind ang espada. Gumamit siya ng isang substance chain ng gabi upang alisin ang mga bato sa likod ng espada. Naghukay siya ng isa pang daan sa paligid ng espada, at ang espada ay nanatili sa lugar. Wala nang nangyari. Kumunat ang noo ni Miss Mirror at pinag-aralan ang espada. Mukhang isinasaalang-alang niya ang kanilang mga pagpipilian. Mukhang ang espada ay hindi aatake. Maaaring ito ay isang armas na iniwan nila. Tiningnan ni Nightwind ang espada, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Kung ito ay talagang isang armas mula sa panahon ng mga Diyos, kung gayon marahil ito ay isang labi na lumampas sa lakas ng isang armas ng Diyos. My lady, dapat ko bang subukang kunin ito? Tanong ni Nightwind, nakatingin kay Miss Mirror. Kahit na si Miss Mirror ay king class na ngayon, lubos pa rin siyang nirerespeto ni Nightwind. Hindi siya magsasalita ng hindi magalang sa kanya o mag-uusap ng pababa sa kanya dahil sa kanyang antas. Ano man ang kapangyarihan na humila sa atin dito, hindi ito. Huwag nating galawin ito. Magpatuloy sa paghuhukay ng daan pasulong, tahimik na sabi ni Miss Mirror. Ang sakam na pagkatao ni Hansen ay karaniwang nagtutulak sa kanya na kunin ang bawat piraso ng kayamanan na maaari niyang makita, ngunit sa lugar na ito, kahit siya ay ayaw maging pabaya. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Miss Mirror. Mas mabuting huwag itong hawakan sa ngayon. Ang lugar na ito ay sinumpa, kaya marahil may isang bagay na mas masama pa ang mangyayari. Ngunit hindi sumang-ayon si Nightwind. Nag-isip siya sandali at sinabi, kung ito ay isang armas na naiwan sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga Diyos, marahil ay makakatulong ito sa atin na hanapin ang lungsod na ito. May katotohanan sa mga salita ni Nightwind. Kung mapapalaya nila ang espada, maaari nilang gamitin ito bilang isang armas. Ang espada ay dapat na napakamakapangyarihan noon. Kung makontrol nila ang armas, marahil ay malulutas nito ang maraming problema na hindi pa nila nahaharap. Halimbawa, ang espada ay maaaring makasira sa estatwa ng 1,000 kamay at 1,000 mata. Kung magagawa nila iyon, marahil ay maaalis nila ang mga kapangyarihan ng pulang mata. Kung magagamit nila ang espada upang alisin ang kanilang impeksyon, kung gayon hindi na kailangan para sa kanila na magpatuloy sa paggalugad sa lungsod. Sa halip, maaari silang masayang maghintay hanggang sa dumating ang kanilang mga reinforcement. Si Miss Mirror ay medyo nag-aalangan pa rin. Kunin man nila ang espada o hindi, ang parehong pagpipilian ay may mga pakinabang at disadvantages.
Isang pagsusugal ito sa alinmang paraan. Ang panalo sa postahan ay magkakaroon ng kamangha-manghang mga gantimpala, ngunit kung matatalo sila, lalong lalala ang kanilang sitwasyon. Magpatuloy na tayo. Hindi pinayagan ni Miss Mirror si Nightwind na hawakan ang espada. Kung mayroong isang pagsusugal, maaaring sila ay nasa natatalong panig. Kung hindi sila sumugal, hindi sila mananalo o matatalo. Kung ang pagpipilian ay nasa kay Hansen, kahit siya ay hindi susubukan ang kanyang kapalaran sa espadang iyon. Napakasama ng panganib, sa palagay niya. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ayaw niyang makipag-ugnayan sa espada, gayunpaman, ay dahil sa nangyari kay Ningyu at sa maliit na berdeng espada. Ang berdeng espada ay mas maliit, at ginawa nitong isang tao na hindi lalaki o babae si Ningyu. Kung hahawakan ni Hansen ang malaking espadang iyon, alam lamang ng Diyos kung ano ang maaaring mangyari. Marahil ay gagawing eunuch siya nito. Iyon ay hindi maisip. Kahit na si Ningyu ay talagang burly, hindi bababat mayroon pa rin siyang ari. Gayunpaman, hindi nagpumilit si Nightwind. Mukhang kinikilala pa rin niya ang awtoridad ni Miss Mirror. Kahit na may iba siyang opinyon, hindi niya sinuwi ang kagustuhan ni Miss Mirror. Nagpatuloy ang tatlo sa paligid ng espada habang patuloy na inaalis ni Nightwind ang mga rubble mula sa isang landas sa harap nila. Habang sila ay naglalakad, ang paghuhukay ni Nightwind ay nagsiwalat ng maraming mga gasgas at malalim na hiwa na inukit sa plaza. Ang isang marka ng espada ay inukit na metro ang lalim sa matigas na lupa na may itim na bato. Ang itim na bato ay kamangha-manghang matibay, ngunit ito ay pinutol na parang tofu. Ang mga piraso ng nabasag na bato ay lumipad saan man, kaya nakakatakot isipin kung gaano kalakas ang tagahawak ng kapangyarihang iyon. Ang mga markang espada na ito ay hindi kaya ginawa ng taong nag-iwan ng malaking espada, tama ba? Napakaganda kung sino ang gumamit nito. Habang pinagmamasdan ni Hansen ang mga marka ng espada, hindi niya mapigil ang isipin ang nakabaong espada. Ang babaeng nahukay ng impyerno ay naging Diyos lamang tulad ni Nightwind. Ngunit nang ang kapangyarihan ni Nightwind ay tumama sa plaza, bahagya lamang itong nag-iwan ng gasgas. Kung ikukumpara sa mga metro ang lalim ng mga bitek na ginawa ng isang sinaunang armas, ang pagkakaiba ay nakakagulat. Hindi sila nasa parehong antas. Pareho ang iniisip ni na Miss Mirror at Nightwind, ngunit nagpasya na silang huwag-hawakan ang espada. Walang pagbabalik sa desisyong iyon ngayon. Si Nightwind ang nangunguna sa kanila nang biglang, isang tunog ng ding ang narinig. Ang madilim na substance chains ni Nightwind ay parang tumama sa isang bagay, at nabasag sa kadiliman. Ano ang natagpuan natin sa pagkakataong ito? Tanong ni Hansen, lumipat upang makakuha ng mas mahusay na pananaw. Ang madilim na substance chains ay nabasag sa isang pader na bato, at sa kabila ng pagtama sa pader na may malaking puwersa, hindi ito nasira. Ang pader ay natatakpan ng mga ukit, ngunit dahil nakikita lamang nila ang isang maliit na bahagi ng pader, hindi nila masabi kung ano ang kinakatawan ng mga ukit. Mabilis na gumalaw si Nightwind habang tinatanggal niya ang mga rubble sa paligid ng pader. Pagkaraan ng maikling panahon, ang buong pader na bato ay nakalantad sa harap nila. Ang pader ay mukhang isang floral screen, ngunit mas malaki ito kaysa sa karaniwang floral screen. 100 metro ang haba at 3 metro ang taas. Maingat na tiningnan ni Hansen ang mga ukit sa screen, at nang gawin niya iyon, nagbago ang kanyang mukha. Ang kanilang mga mata ay naakit sa gitna ng screen. Sa una, naisip nilang wala ito, ngunit nang ang bahaging iyon ng pader ay matingnan mula sa dulong kaliwa, ang imahe ay naging isang kakaibang bagay. Kabanata 2427. May mga larawan sa dingding, at laking gulat ni Hansen, lahat sila ay mukhang humanoid. Ang mga figure ay may mga kamay, binti, at ulo, tulad ng mga tao. Ngunit kakaiba, wala silang mga mukha. Kung saan dapat ang mga ilong, mata, at bibig, mayroong walang laman na espasyo sa halip. Sila ay mga blanko at walang mukha na mga lalaki. Hindi kinabahan si Hansen sa tanawin. Pagkatapos ng lahat, nakakita na siya ng maraming uri ng kakaibang nilalang noon, kaya ang ilang mga ukit ng mga taong walang mukha ay hindi sapat upang mapilan siya. Ang nakakagambalang bagay tungkol sa mga larawan ay ang mga eksena na inilalarawan nila. Ang 100 metrong screen ay may 6 na larawan. Ang unang larawan ay nagpapakita ng isang sirang tore ng lungsod. Sa harap ng tore ay nakatayo ang ilang mga lalaking walang mukha. Ang isa sa mga lalaking walang mukha ay gumagamit ng espada upang salakayin ang tore. Ipinakita ng larawang iyon ang mga likuran ng mga lalaking walang mukha. Ang kanilang mga mukha ay hindi nakikita, ngunit nang isipin niya ito ng higit pa at inisip ang lahat bilang isang buo, ang tiyan ni Hansen ay sumikip at ang mga goosebumps ay sumulpot sa kanyang balat. Oh,
She asterisk T. Ang mga taong walang mukha na ito sa pagpipinta ay hindi kaya tayo, tama. Tinitigan ni Hansen ang unang larawan. Nakikita lamang niya ang likod ng lalaking walang mukha na nagpuputol sa tore, ngunit ang eksena ay malakas na nagpapaalala sa kanya noong tinatanggal ni Nightwind ang mga bato sa paligid ng tore ng lungsod. May dalawa pang lalaking walang mukha na nanunood, at ang isang lalaki ay nakahiga sa sahig. Iyon ay malinaw na sina Hansen, Miss Mirror, at ang duke na dinala nila. Ano man ang tingin ni Hansen dito, ang larawan ay tila kumakatawan sa kanilang pagtatangka na pumasok sa pintuang bato. Ang mga tao sa loob ng ukit ay walang mukha at ang kanilang mga figure ay hindi gaanong malinaw, na siyang tanging bagay na pumipigil kay Hansen na lubos na kumpirmahin na tama ang kanyang teorya. Tiningnan ni Hansen at Miss Mirror ang isa't isa, pagkatapos ay ibinalik ang kanilang atensyon sa pangalawang larawan. Ang ukit ay nagtatampok pa rin ng apat na walang mukha na figure na nakatalikod. Hindi kalayuan sa mga figure, isang espada ang nakabaon sa lupa. Hindi naisip ni Hansen na ang larawang ito ay nangangailangan ng maraming interpretasyon. Malinaw na inilalarawan nito ang sandali na natuklasan nila ang higanti, kalawangin na espada na nakabaon sa lupa. Ngunit ang ikatlong larawan, walang alinlangan, ay sila na nakatayo sa harap ng screen. Tatlong walang mukha na mga lalaki ang sinusuri ang pagguhit sa screen. Isang walang mukha na lalaki lamang ang nakahiga sa lupa, at talagang mukhang sila nga. Sino ang naglalaro ng trick na ito? Lumabas ka, sigaw ni Nightwind. Paulit-ulit na hinampes ng kanyang espada ng kadiliman ang screen. Malinaw na, maliban na lang kung ang taong lumikha ng mga larawan sa screen ay isang propeta, walang paraan na ang mga ukit na iyon ay maaaring iguhit bago ang kanilang pagdating. Ang tanging posibilidad ay ang isang tao ay nagbigay ng kapangyarihan sa screen na iyon, at nang dumating sila doon, lumikha ito ng mga eksena na nakikita sa ukit. Ang madilim na substance chains ni Nightwind ay tumama sa screen at nabasag muli, na hindi nag-iiwan ng bakas ng kanilang pag-atake sa ibabaw ng screen. Ang screen ay kasing tigas ng isang kayamanan ng Diyos. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Tingnan na lang natin ang natitirang larawan sa ngayon, sabi ni Miss Mirror. Walang silbi ang mga pag-atake ni Nightwind. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay at sumama sa kanila sa pagsusuri sa mga ukit. Naintindihan ni Hansen ang ibig sabihin ni Miss Mirror. Ang ikatlong larawan ay kumakatawan sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa harap ng screen, ngunit may tatlo pang larawan. Kung ang mga ukit ay inukit na bago ang kanilang pagdating, kung gayon ang tatlong larawang iyon ay maaaring mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa susunod. Kung ang mga larawan ay nabigo na mahulaan kung ano ang mangyayari o kung ang kanilang mga hula ay hindi tumpak, ito ay magpapatunay na may isang taong naglalaro ng trick sa kanila. Ibig sabihin nito ay ang screen ay walang kapangyarihang panghuhula, at hindi nila kailangang matakot sa mga nilalaman nito. Tiningnan ni Hansen ang ikaapat na larawan. Ang ikaapat na larawan ay nagtatampok pa rin ng apat na walang mukha na mga lalaki, ngunit nakaharap na sila sa isang puno. At sa pagkakataong ito, hindi lahat sila ay nakatalikod. Isang walang mukha na lalaki ang nakahiga sa sahig, at ang dalawa sa iba pa ay nakatalikod. Ngunit ang huling walang mukha na lalaki ay nagpapakita ng kanyang walang mukha na mukha. Ang isa sa mga walang mukha na lalaki na nakatalikod ay may hawak na espada. Ang espada ay tumusok sa walang mukha na lalaki na nakaharap sa harap ng larawan. Ang dugo ay tumulo sa talam. Ito ba ay hinuhulaan na papatayin natin ang isa't isa? Nagtaka si Hansen. Tiningnan ni Nightwind ang ikaapat na larawan at kumunat ang noo. Wala namang reaksyon si Miss Mirror, at nagpatuloy lamang siya sa pagtingin sa ikalimang ukit. Ang ikalimang larawan ay hindi naglalaman ng apat na walang mukha na mga lalaki. Tatlo na lamang sila. Ang isa sa kanila ay nakahiga sa lupa, at ang dalawa pa ay sinasakal ang isa't isa. Mula sa larawan, parang ang walang mukha na lalaki sa itaas ay nagtagumpay sa pagsasakal sa lalaki sa ibaba. Iyan ay kalokohan. Ungol ni Night River. Ito ay isang hula na papatayin nila ang isa't isa. Talagang naisip ni Nightwind na may isang taong naglalaro ng trick sa kanila, sinusubukang takutin sila. Muli, walang reaksyon si Miss Mirror. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa huling, ika-6 na larawan. Ang ika-6 na larawan ay mas kakaiba pa. Dalawa na lamang ang natitirang walang mukha na mga lalaki. Ang isa sa kanila ay nasa lupa, at ang isa ay lumuhad na nakatiklop ang mga kamay na parang nananalangin. Sa harap ng taong nananalangin, mayroong isang estatwa na may 1,000 kamay at 1,000 mata. Mukhang tulad ng estatwa na nakita nila noon sa landas na bato. May isang bagay na buhay pa rin dito.
Binabago nito ang mga larawan upang lokohin tayo, ungol ni Nightwind, tinitignan ang mga larawan na may pagkawalang galang. Alam ni Hansen kung bakit mayroon si Nightwind ng ganoong malakas na reaksyon. Hindi niya sinusubukang ituro kung gaano kakatawa ang mga larawan, sinusubukan lamang niyang patunayan ang kanyang katapatan. Ang apat na walang mukha na mga lalaking iyon ay walang mukha, at hindi rin sila makikilala sa kanilang mga hugis ng katawan. Imposible na sabihin kung sino ang sino. Ngunit ang walang mukha na lalaki na may hawak na espada ay malinaw na sinalakay ang iba, at ang duke na dinala nila ay malinaw na ang lalaking nakahiga sa lupa sa lahat ng mga larawan. Isang figure lamang sa mga larawan ang gumamit ng espada. Gumamit din si Nightwind ng espada, at mahusay siya sa mga kasanayan sa espada. Ang walang mukha na lalaki na may hawak na espada ay dapat siya, at iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang patunayan ang kanyang katapatan kay Miss Mirror. Kung ang nangyari sa mga larawan ay magkatotoo, kahit sino ang atakihin ni Nightwind, magiging napakasama ng mga bagay para sa kanya. Hindi niya alam na si Hansen ay isang peking Prinsipe 16. Ang pagpatay kay Prinsipe 16 o kay Miss Mirror, na ang kanang kamay at kapatid ng hari, ay magkakaroon ng mga kahihinatnan na ayaw niya pang isipin. Ang mga Diyos ay napakalakas, ngunit kung ikukumpara sa pinagsamang kapangyarihan ng Extreme King, ang isang nag-iisang kriminal na Diyos ay wala. Wala nang pakialam kung ang taong gumagawa nito ay isang Diyos o isang multo. Kung hindi siya makalabas, kung gayon ay nangangahulugan iyon na natatakot siya sa atin. Nightwind, magpatuloy na tayo, maayos na sabi ni Miss Mirror. Ang kanyang magandang mukha ay kalmado pa rin. Mukhang wala siyang pakialam sa mga nilalaman ng ukit. Hindi rin gaanong nag-aalala si Hansen tungkol dito. Tulad ng sinabi ni Miss Mirror, kahit na may isang taong buhay na aktibong binabago ang mga ukit, ang taong iyon ay hindi nang ahas na direktang salakayin sila. Ang kanilang hindi nakikitang kaaway ay dapat na natatakot sa isang bagay, at iyon ang nagparamdam sa kanila ng kaunting kaligtasan. Kabanata 2428. Sinunod ni Nightwind ang utos at inilabas ang kanyang substance chains upang linisin ang mga rubble sa likod ng screen. Dinala ng tatlo sa kanila ang kanilang adik na duke kasama nila, lumibot sa screen at nagpatuloy pasulong. Ang dugo ay lumabas sa bawat butas ng katawan ng duke. Hindi pa siya patay, ngunit ang kanyang mga pag-asa ay hindi maganda. Lalo na ang kanyang mga mata, naging ganap na pula na, at maging ang puti ng kanyang mga mata ay nalunod na ng bagong kulay. Itinuon ni Nightwind ang kanyang atensyon sa paglilinis ng daan sa unahan. Matapos niyang linisin ang daan sa isang distansya sa harap nila, bigla siyang tumigil. Tumingin siya kay Miss Mirror at sinabi, "Miss Mirror, dapat ba nating baguhin ang direksyon ng ating paglalakbay?" "Bakit?" tanong ni Miss Mirror kay Nightwind. Interesado rin si Hansen dito. Wala siyang ideya kung bakit ginawa ni Nightwind ang mungkahing ito. Bumantong hininga si Nightwind at sinabi, "Ang ikatlong larawan ay hinuhulaan na makakarating tayo sa isang puno. Ngunit kung ikukumpara ang taas ng mga figures sa taas ng puno sa larawan, ipinahihiwatig nito na ang puno ay napakalaki. Ito ay 100 metro ang taas, hindi bababasa. Ang paglipat ng isang puno na tulad nito sa ating daan ay maaaring mahirap." Naintindihan na ni Hansen ang dahilan ni Nightwind. Ang ikaapat na larawan ay tila nagpapahiwatig na makakasalubong nila ang isang puno, at ang punong iyon ay hindi maililipat. Kung babaguhin nila ang kurso ng maaga upang maiwasan ang puno, gayunpaman, ang hula ay magiging mali. Kung matagumpay nilang maiiwasan ang puno, iminumungkahi nito na may isang taong naglalako sa kanila. Palitan na natin ang direksyon, kung gayon. Tumango si Miss Mirror. Gamit ang pagsang-ayon ni Miss Mirror, binago ni Nightwind ang direksyon at nagpatuloy sa paghuhukay. Kung may isang taong sinusubukang lokohin sila, madali para sa taong iyon na hulaan ang kanilang kurso dahil sila ay naghuhukay sa direksyon kung saan sila hinihila ng kapangyarihan. Ang pinagmulan ng kapangyarihang iyon ay ang kanilang destinasyon, pagkatapos ng lahat. Ang mahiwagang manloloko ay maaaring nakakita sa kanila, alam kung saan sila pupunta, at pagkatapos ay inukit ang mga larawan ng naaayon. Kung ang isang tao ay nababahala sa mga larawang iyon, malamang na makakahanap sila ng isang pakiramdam ng seguridad sa pagsunod sa daang balak na nilang tahakin. At kung makakasalubong nila ang punong iyon, matatakot sila. Ang mga plano ng manloloko ay magiging maayos sa kasong iyon. Ginawa ni Nightwind ang mungkahing ito upang maiwasan iyon. Kung susubukan ng manloloko na ilipat ang puno upang harangan sila, tiyak na mag-iiwan siya ng ilang ebidensya sa kanyang ginawa. Mabibigo ang plano ng manloloko. Mabilis na gumalaw si Nightwind, naghuhukay ng napakabilis.
Pagkatapos ng 10 minuto, sinundan nila si Nightwind pababa sa isang kanal na ilang daang metro ang haba. Ngunit biglang tumigil si Nightwind. Ang tigas sa kanyang likod ay nagpapakita na siya ay nagyelo sa gitna ng paghakbang, hindi lamang tumigil para huminga. Tumayo siya roon, nakatitig sa unahan na parang nakakita siya ng multo. Hindi man lang niya ibinaba ang kanyang nakataas na mga braso. Ano ang nangyari? Sinundan ni Hansen ang tingin ni Nightwind. Nakita niya na nalilinis na ni Nightwind ang kalahati ng mga bato, at isang maliit na bagay ay sumisilip na mula sa mga rubble. Nang makita ni Hansen kung ano iyon, namutla rin ang kanyang mukha. Isang sanga ang tumataas mula sa mga bato, at ilang berdeng dahon ay sumibol mula rito. Mukhang ito ay kabilang sa isang puno ng willow. Paano? Hindi komportable na tanong ni Hansen. Tumingin siya ng mas malapitan sa mga sanga at dahon, at mukhang tulad ng mga nasa larawan. Tahimik na ginamit ni Nightwind ang kanyang madilim na substance chains upang alisin ang lahat ng malapit na bato. Mas maraming sanga ang lumitaw habang itinatapon ang mga rubble. Pagkaraan ng ilang minuto, isang grupo ng mga sanga at sanga ang lumitaw, ang buong puno ay nahukay na. Eksakto itong kapareho ng hitsura nito sa larawan. 100 metro ang taas nito, at mukhang isang puno ng willow. Ang nababaluktot na mga sanga ay nakasabit ng mababa, at ang puno ay natatakpan ng hindi mabilang na berdeng dahon. Malungkot na tinitigan ng tatlo ang puno. Binago nila ang kurso sa isang paraan na dapat ay hindi mahuhulaan, ngunit natagpuan pa rin nila ang puno. Napakakaiba. Sinuri ni Hansen ang mga ugat ng puno. Ito ay nakalagay sa isang flower bed na gawa sa bato, at mayaman na lupa ang tumatakip sa mga ugat nito. Hindi mukhang may naglipat nito rito, sabi ni Miss Mirror habang tinitingnan ang flower bed. Marahil ay maraming mga puno na tulad nito. Kung ganoon, tiyak na makakasalubong natin ang isa sa kanila. Ang plaza na ito ay malamang na napapalibutan ng mga puno. Makakahanap tayo ng isa kahit saan natin piliing maghukay, sabi ni Hansen pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip. Tama, seryosong sagot ni Nightwind, at inilipat niya ang kanyang substance chains upang maghukay sa ibang lugar. Gusto niyang makita kung may isa pang puno na maaaring matagpuan sa ibang direksyon. Tigilan mo na ang paghuhukay. Walang isa pang puno na tulad nito. Iwinagayway ni Miss Mirror ang kanyang mga kamay upang pigilan siya. Hindi magtatanong si Nightwind kay Miss Mirror, ngunit tiningnan niya siya ng may pagkalito. Naghihintay siya sa kanyang paliwanag sa deklarasyon na iyon. Tumingin si Miss Mirror sa puno at sinabi, sa tingin ko ito ay isang puno ng pagdadalamati. Isang puno ng pagdadalamati. Nang marinig iyon ni Nightwind, bahagyang namutla siya. Tiningnan niya ang puno na may ekspresyon ng kawalan ng paniniwala. Tiningnan ni Hansen at Nightwind si Miss Mirror na may pagkalito. Hindi pa nila narinig ang puno ng pagdadalamati noon. Alam ni Miss Mirror kung ano ang iniisip ni Hansen, at bago pa siya magtanong, ipinaliwanag niya, nang bisitahin ko ang sinaunang Diyos, nakakita ako ng puno ng pagdadalamati noon. Sinabi ng sinaunang Diyos na ang mga puno ng pagdadalamating ito ay kung saan napupunta ang kanilang mga tao para sa kanilang huling pagtulog. Sinasabi ng mga alamat na ang sinaunang Diyos ay kailangang ilibing sa tabi nila upang ang kanilang mga kaluluwa ay makasumpong ng walang hanggang pahinga. Kung nakakita ka na ng puno na tulad nito sa mga sinaunang Diyos, at ngayon ay may isa pa rito, parang hindi naman ito gaanong bihira. Bakit mo sasabihin na wala ng isa pang puno na tulad nito sa paligid dito? Tanong ni Hansen, ang kanyang kilay ay nakakunot. Malinaw na may isang bagay na hindi niya alam. Hindi ko alam kung gaano karaming mga puno ng pagdadalamati ang mayroon sa universo, ngunit ang nakita ko noon ay 2 talampakan lamang ang taas, sabi ni Miss Mirror. Sinabi ng master ng puno ng pagdadalamating iyon na tumataas lamang sila hanggang sa taas ng mga 3 talampakan. Pagkatapos, tumitigil na sila sa paglaki. Kung ang isang sinaunang Diyos ay mamamatay at ililibing sa ilalim ng puno ng pagdadalamati, ito ay sumisipsip sa katawan ng sinaunang Diyos. Ang puno ay lalago pa ng 1 talampakan, hindi na higit pa at hindi na mas kaunti. Ay compute mo, kung ang punong ito ay lumaki ng napakatangkad, gaano karaming mga katawan ng sinaunang Diyos ang narito? Sa tingin mo ba ay magkakaroon ng maraming puno na umabot sa taas na ito? Ito ba talaga ay isang puno ng pagdadalamati? Tinitigan ni Hansen ang puno, biglang nakita ang napakalaking taas nito sa isang bagong liwanag. Ang katawan ng sinaunang Diyos ng tubig ay nagpabasa ng ilang mga sistema, nagdala ng buhay sa maraming planeta at nagparami pa nga ng mga primitive na lahi. Kung nagsasabi ng totoo si Miss Mirror, kung gayon ang puno ng pagdadalamating iyon ay dapat na sumipsip ng ilang daang mga katawan ng sinaunang Diyos, hindi bababasa.
Dapat itong sumipsip ng isang hindi kapani-paniwalang halaga ng enerhiya. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang puno. Ngunit hindi naramdaman ni Hansen ang nakakatakot na life force na dapat ay nagmumula sa puno. Para sa kanya, ito ay isang ordinaryong halaman lamang. Madaling matukoy kung ito ay isang tunay na puno ng pagdadalamati o hindi. Kung ito ay isang puno ng pagdadalamati, ang puno ay magkakaroon ng butas ng puno ng pagdadalamati na naglalaman ng mga kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Lumakad si Miss Mirror sa paligid ng puno at hindi nagtagal ay tumigil siya. Tinitigan niya ang isang partikular na lokasyon sa puno ng kahoy. Lumapit sina Hansen at Nightwind kay Miss Mirror. Sinundan nila ang tingin ni Miss Mirror at natagpuan siyang nakatingin sa isang butas ng puno na kasing laki ng kamao ng isang lalaki. Ang loob ng butas ay itim na itim at ang paningin ni Hansen ay hindi sapat upang tumago sa dilim at makita kung may anumang nasa loob. Iyon na. Ito ay isang butas ng puno ng pagdadalamati. Hindi ko masabi kung may itlog ng puno ng pagdadalamati doon, bulong ni Miss Mirror sa sarili habang tinitingnan ang butas ng puno. Kabanata 2429. Ang mga puno ay nangginganak. Sinadyaneik ba ang punong ito ng pagdadalamati? Naguguluhang tanong ni Hansen. Umiling si Miss Mirror. Hindi ko alam kung ang puno ng pagdadalamati ay isang sinadyaneik, ngunit hindi ito nangginganak. Ang itlog ng puno ay mahalagang isang koleksyon ng resin ng puno. Habang mas maraming enerhiya ang sinisipsip ng isang puno ng pagdadalamati, mas maraming resin ang kaya nitong magawa. Ang resin na iyon ay nagtitipon sa loob ng butas ng puno upang maging isang orb. Mukhang isang itlog ng langgam. Tinatawag silang mga itlog ng puno. May kwento akong narinig tungkol sa isang lalaking nakakuha ng itlog ng puno ng pagdadalamati na kasing laki ng kuko. Siya ay isang mababang antas na hari lamang, ngunit ginamit niya ang kapangyarihan ng itlog ng puno ng pagdadalamati upang umabot hanggang sa maging Diyos. Mula noon, ang mga itlog ng puno ng pagdadalamati ay naging pinakahinahangad na kayamanan sa buong universo. Ngunit ang kakayahan ng mga itlog ng puno ng pagdadalamati na tulungan ang isang king class na maging Diyos ay pangalawa lamang sa kahalagahan. Mas interesado ang mga tao sa kanila dahil magagamit ang mga ito upang tulungan ang mga Diyos na umakyat. Nagpost si Miss Mirror at nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit isinasaalang-alang ang labanang naganap dito. Natatakot ako na ang itlog ng puno ng pagdadalamati sa loob ng butas ng puno ay kinuha na. Marahil ay nandito pa rin ito. Tingnan ko, sabi ni Nightwind. Pagkatapos ay lumipad siya sa ere at lumipad patungo sa butas ng puno. Lumutang siya mismo sa harap nito, inilapit ang kanyang mga mata sa butas ng puno upang sumilip sa loob. Ang butas ng punong ito ay kakaiba. Tinitingnan ko ito ng diretso, ngunit wala akong nakikitang anumang nasa loob, sabi ni Nightwind kay Miss Mirror. Ang mga puno ng pagdadalamati ay mga puno ng pahinga para sa sinaunang Diyos. Mayroon silang kakaibang mga kapangyarihan, kaya kahit ang mga piling tao na Diyos ay hindi makakakita kung ano ang nasa loob ng butas ng puno. Sa kabutihang palad, ang mga butas ng puno ng pagdadalamati ay hindi mapanganib. Ilagay mo lang ang iyong kamay sa loob, sabi ni Miss Mirror. Nag-atubili si Nightwind, ngunit ginawa niya ang iniutos sa kanya. Para lang sigurado, binalot niya ang kanyang kamay sa kapangyarihan ng gabi na magtatanggol laban sa anumang masamang bagay na maaaring naninirahan sa loob ng butas ng puno. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa butas. Sinabi niya na ang butas ng puno ay hindi mapanganib, ngunit sino ang nakakaalam kung ang isang nakakalason na insekto ay nagpasyang manirahan doon o kung ano paman. Ang buong lungsod na ito ay parang sinumpa, kaya ayon sa pangangatwiran ni Nightwind, ang mga kakaibang nakakalason na insekto ay hindi imposible. Nang makita si Nightwind na inilagay ang kanyang kamay sa butas, nakaramdam si Hansen ng kaba para sa kanya. Kung may kakaibang bagay sa loob ng butas ng puno, at hinailan nito si Nightwind papasok, iyon ay talagang nakakatakot. Ngunit matapos ipasok ni Nightwind ang kanyang kamay sa butas, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sumigaw siya, may isang bagay dito. Ito ay pabilog, at parang bato. Hindi ko alam kung ito ay isang itlog ng puno ng pagdadalamati, gayunpaman. Hawakan mo ito gamit ang iyong kamay. Kung ito ay isang itlog ng puno ng pagdadalamati, ang iyong kamay ay amoy resin, sabi ni Miss Mirror. Hinawakan ni Nightwind ang bagay at pagkatapos ay inalis ang kanyang kamay mula sa butas upang amuyin ito. Hindi niya talaga kailangang ailapit ito sa kanyang ilong. Kahit sa ilalim ng puno, naamoy ni Hansen at Miss Mirror ang kaaya-aya, mabangong amoy ng damo. Ang amoy lamang ay sapat na upang maparamdam kay Hansen na ang kanyang katawan ay nagigising pagkatapos ng isang mahabang taglamig.
Nakaramdam siya ng ginhawa, parang ang kanyang mga selula ay nagiging buhay. Hindi masama. Iyan ang amoy ng itlog ng puno ng pagdadalamati. Halos hindi ako makapaniwala na ang itlog ng puno ng pagdadalamati ay naroon pa rin. Kunin mo na, sabi ni Miss Mirror. Agad na inabot muli ni Nightwind ang butas upang kunin ang itlog ng puno. Ngunit nang subukan niyang ibalik ang kanyang mga braso, bigla itong tumigil. Parang hindi niya makuha ang itlog. Ang itlog ay napakalaki. Hindi ko ito maipasa sa butas, sabi ni Nightwind. Kinuha niya ang kanyang espada ng kadiliman upang hampasin ang butas ng puno sa isang pagtatangka na palawakin ito. Ngunit nang ang espada ng kadiliman ay tumama sa balat ng puno, isang maliit na puting marka ng gasgas lamang ang naiwan. Walang kahit kaunting bakas ng isang matigas na dent. Walang silbi ang pagtatangka na putulin ito. Ang puno ng pagdadalamati ay ang lugar ng pahinga ng maraming miyembro ng sinaunang Diyos. Kahit ang isang maliit na puno ng pagdadalamati ay hindi masisira ng karamihan sa mga kapangyarihan at gamit, at ang punong ito ay napakalaki, sabi ni Miss Mirror. Hindi ba niya kaya basagin ang itlog at ilabas ito ng ganoon? Sabi ni Hansen. Ang itlog ay mas matigas kaysa sa puno ng pagdadalamati mismo. Paano niya ito mababasag? Kinulayan ni Miss Mirror ang kanyang mga mata kay Hansen. Pagkatapos ay bumaling siya kay Nightwind. Gaano kalaki ang itlog ng puno? Napakalaki, sabi ni Nightwind, ang kanyang boses ay kakaibang naliligaw. Gaano kalaki ang napakalaki? Kasing laki ng utak, tanong ni Hansen na may tawa. Ang isang itlog ng puno ng pagdadalamati na kasing laki ng kuko ay nagpalipat ng isang hari sa isang Diyos. Kung mayroong isang itlog ng puno ng pagdadalamati na kasing laki ng utak, malamang na magsisimula ito ng isang digmaan na uubos sa buong universo. Kung ang iyong utak ay 1 metro ang lapad, kung gayon, oo, ito ay kasing laki ng iyong utak, tahimik na sabi ni Nightwind. Napansin ni Hansen na ang mga mata ng lalaki ay napakalaki. Ano, ganoon kalaki? Malutong na tanong ni Hansen. Halos lumabas ang kanyang mga mata sa kanyang bungo. Halos hindi siya makapaniwala kung gaano kalaki iyon. Sigurado ka bang iyon ay isang itlog ng puno ng pagdadalamati at hindi ibang bagay? Nagulat na tanong ni Miss Mirror. Kahit siya ay hindi makapaniwala. Walang nakarinig ng ganoong kalaking itlog ng puno ng pagdadalamati noon. Kahit ang maliliit na itlog ay itinuturing na mga walang presyong labi sa mga piling tao na Diyos, ngunit ito. Ang pag-iisip ng 1 metrong itlog ng puno ng pagdadalamati ay sapat na upang pakuluan ang dugo ng mga tao at magpabilis ng kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib. Ang kapangyarihan ng isang bagay na tulad nito ay lampas sa imahinasyon. Hindi ko alam. Dapat mong kumpirmahin ito mismo, Miss Mirror. Bumaba si Nightwind mula sa butas ng puno. Mukhang medyo nagulat pa rin siya habang nagsasalita kay Miss Mirror. Kakaiba ang makita ang ganoong ekspresyon sa mukha ni Nightwind. Ngunit kapag nakakita ng isang itlog ng pagdadalamati na tulad noon, kahit ang isang Diyos ay mahihirapan na kontrolin ang kanyang pagkasabik. Ang isang itlog ng puno ng pagdadalamati ay maaaring magpalakas ng mga Diyos. Ang isang itlog ng puno ng pagdadalamati na kasing laki ng isang plum ay maaaring magpataas ng antas ng isang Diyos ng malaki. Kung ang isang Diyos ay magpapakinas ng isang itlog ng puno ng ganitong laki, madali silang maging isang espiritu ng Diyos. Lumipad si Miss Mirror patungo sa butas ng puno. Inilagay niya ang kanyang kamay at sinimulang hawakan ang butas ng puno. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang panga ay nakabuka sa pagkamangha. Ito talaga ay isang itlog ng puno ng pagdadalamati. Hindi ako makapaniwala na mayroong ganoong kalaking itlog. Sa wakas ay sinabi ni Miss Mirror pagkatapos ng 10 minutong pag-aayos. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi na hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ito talaga ay isang itlog ng puno ng pagdadalamati, sabay na sabi ni Hansen at Nightwind. Oo, at ito ay pabilog din. Ito ay nasa pagitan ng 1 metro at 2 metro ang lapad. Hindi mapigilan ni Miss Mirror ang pagbuntong hininga. Nakakahiya na ang butas ng puno ay kasing laki lamang ng kamao. Kung ito ay isang maliit na itlog ng puno ng pagdadalamati, maaari natin itong kunin. Ngayon alam na natin na may itlog ng puno sa loob at ito ay isang bagay na magbabago sa universo gaya ng alam natin. Gayunpaman, wala tayong paraan upang alisin ito. Teka, marahil may paraan upang makuha ito. Biglang parang nasasabik si Nightwind. Ano, may paraan ka upang palawakin ang butas ng puno? Tumingin si Hansen kay Nightwind. Tumingin din sa kanya si Miss Mirror, isang kilay ang nakataas. Sa halip na sumagot, ginamit ni Nightwind ang kanyang daliri upang ituro ang puno ng may pagkasabik, at nagsalita, tingnan mo roon.
Sinundan ni na Hansen at Miss Mirror ang kanyang daliri. Isang malalim na peklat ang tumakbo sa isang gilid ng puno. Ito ay isang tatlong talampakan ng haba na hiwa, at ito ay tatlong daliri ang lalim, hindi bababasa. Iyon ay isang marka ng espada. Nagningning ang mga mata ni Hansen. Ang marka ng espada ay luma na, at kahit na gumaling na ang puno, mayroong peklat. Ngunit batay sa anggulo ng peklat, mukhang ito ay ginawa ng malaking espada na kanilang natagpuan kanina. Kabanata 2430. Kung makuha natin ang espadang iyon, marahil magagamit natin ito upang palawakin ang butas ng puno at kunin ang itlog ng puno ng pagdadalamati, sabi ni Nightwind, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam. Maaaring gumana iyon. Marahil may isang tao o isang bagay na gustong bumalik tayo at kunin ang espadang iyon, sabi ni Hansen. Ang buong sitwasyon ay tila masyadong maginhawa, gayunpaman. Pinili nilang iwanan ang espada sa daan, sa kabila ng ipinahihiwatig ng mga larawan sa screen. Ngayon, ipinakita sa kanila ang isang nakakaakit na premyo na pipilitin silang bumalik at kunin ang espada. Parang unti-unti silang lumalapit sa katotohanang hinulaan ng screen. Handa akong subukan ito. Pupunta ako upang hanapin muli ang espada at dalhin ito pabalik, sabi ni Nightwind kay Miss Mirror. Sige, ngunit mag-ingat ka, sabi ni Miss Mirror. Ang kanyang boses ay naliligaw at malayo. Opo, gagawin ko ito. Yumuko si Nightwind, lumingon, at umalis. Matapos maglakad ng ilang hakbang, tumigil si Nightwind. Tumingin siya sa duke. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi kay Miss Mirror, "My lady, ang taong ito ay hindi nagagaling. Bakit hindi ko na lang siya tuluyang patayin?" Alam ni Hansen ang ibig sabihin ng lalaki. Malinaw na natatakot pa rin si Nightwind sa mga mahuhulang larawan na nakita nila sa screen. Kung aalisin niya ang duke, gayunpaman, magkakaroon ng isang mas kaunting walang mukha na lalaki. Ibig sabihin ay maaaring mapatunayan na mali ang propesya, at ito ay isang ilusyon lamang. Tumango si Miss Mirror. Kinuha ni Nightwind ang duke at umalis. Matalino ba na hayaan siyang umalis? Tanong ni Hansen, nakatingin kay Miss Mirror. Naisip ni Hansen na sina Miss Mirror at Nightwind ay may alam na higit pa sa sinasabi nila, ngunit hindi sinubukan ni Miss Mirror na pigilan si Nightwind sa pag-alis. Iyon ay naguguluhan kay Hansen. Hindi gumalaw si Miss Mirror, at ang kanyang boses ay malamig. Sa tingin mo ba ay mananatili siya kung pinagbawalan ko siyang umalis? Ibig mong sabihin, ipagkakanulo tayo ni Nightwind para sa itlog ng puno ng pagdadalamati. Naintindihan na ni Hansen ang ibig sabihin ni Miss Mirror. Kung pinigilan niya si Nightwind sa pagkuha ng espada, at gusto talaga ni Nightwind ang itlog ng puno ng pagdadalamati, ang nangyari sa larawan ay maaaring mangyari nga. Hindi ko alam kung sigurado kung ipagkakanulo tayo ni Nightwind, ngunit kapag ang isang bagay na kasing halaga ng itlog na ito ay nasa balanse, ang mga katapatan ay maaaring masubok. Ang itlog ng puno ng pagdadalamati ay isang kayamanan na masyadong nakakaakit, at magkakaroon ng kaunting mga kahihinatnan sa paglabag sa mga patakaran ngayon. Kailangan kong maging maingat. Nagtapos si Miss Mirror na may buntong hininga. Mula sa nalalaman mo tungkol kay Nightwind, kung dadalhin niya talaga ang espada at kunin ang itlog ng puno ng pagdadalamati, sa tingin mo ba ay gagawa pa siya ng ibang bagay? Tanong ni Hansen. Sa totoo lang, hindi ko alam. Umiling si Miss Mirror, at pagkatapos ay sinabi niya, kaya, kailangan lang nating maging handa. Umaasa ako na hindi magdedesisyon si Nightwind na ipagkanulo tayo, ngunit kung gagawin niya, kailangan natin ng contingency plan na makakapagpanatili sa atin ng buhay. Hindi na ako ang dating ako, tandaan mo. King class lang ako. Kung makipaglaban tayo, hindi ko kayang talunin si Nightwind. Ang tanging tsansa natin na mabuhay ay kung tayo ay magtutulungan. Kahit na tayo ay magtutulungan, ang pakikipaglaban sa isang piling tao na Diyos ay hindi madali. Umiling si Hansen. Pinunasan ni Miss Mirror ang kanyang mga daliri sa kanyang bangs, ngumiti, at sinabi, kahit na 10 ordinaryong hari ang magtulungan, ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay maaaring hindi sapat upang talunin si Nightwind. Ngunit tayo ay magkaiba. Kung tayo ay magtutulungan, kahit na hindi natin siya matalo, dapat nating mapanatili ang ating mga sarili na buhay. Kasama kita, syempre, my lady. Ngumiti si Hansen. Kahit na naging king class na ako, mayroon pa rin akong isipan ng isang Diyos. At nauunawaan ko ang kapangyarihan ni Nightwind. Alam ko ang lahat tungkol kay Nightwind. Kailangan ko lang na gawin mo ang sasabihin ko. Kung susubukan niyang gumawa ng isang bagay na mapanganib, pipigilan natin siya ng sapat na makatakas tayo. Sabi ni Miss Mirror.
Makikinig ako sa iyo, my lady, mabilis na sagot ni Hansen, ngunit may iba siyang plano sa isip. Ang mga bagay ay naging komplikado. Ang tatlo sa kanila ay may kanya-kanyang plano. Kahit na may kanya-kanyang layunin sila, alam nila na ang pagkaligtas sa ganoong lugar ay mahirap. Ngunit wala sa kanila ang makakapidyaw sa tukso ng itlog ng puno ng pagdadalamati. Kahit na wala pang sinasabi si Miss Mirror tungkol dito, malinaw na mayroon siyang sariling mga iniisip tungkol sa itlog ng puno ng pagdadalamati. Hindi lang siya naging halata tulad ni Nightwind. Pareho silang tumahimik. Naisip ni Hansen na hindi magandang ideya na hayaang lumaki ang hindi komportableng katahimikan, kaya nagsimula siyang magsalita. Sa tingin mo ba ay ligtas na makukuha ni Nightwind ang malaking espadang iyon? Hindi ko alam. Nagpost si Miss Mirror. Tiyak na parang may isang bagay na nag-oorganisa ng sitwasyon na ito, sinusubukang itulak tayo na makipaglaban para sa itlog ng puno ng pagdadalamati. Dahil ang nilalang na ito ay malinaw na nangangailangan ng malaking espada, dapat sabihin sa iyo ng sentido komun na ang espada ay mapanganib. Ngunit pumunta pa rin si Nightwind upang kunin ito, at hindi siya tanga. Dahil iginiit niyang pumunta, maaaring mayroon siyang ibang motibo. Marahil. Hindi natapos ni Miss Mirror ang kanyang iniisip, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na siya ay nag-aalala. Kinuhang ni Hansen ang iniwan ni Miss Mirror, at sinabi niya, marahil hindi siya nag-aalala sa hinaharap na tila hinuhulaan ng screen. Hindi sumagot si Miss Mirror. Parang isang tahimik na kasunduan. Nagpatuloy si Hansen sa pagsasalita, kung ang propesya ay mali, kung gayon ay ayos lang kay Nightwind iyon. Kung ang propesya ay totoo, kung gayon ang taong may hawak ng espada ay dapat na ayos din. Pagkatapos ng lahat, sino mang kumuha ng espada sa propesya ang magiging isa na kukuha ng itlog at makakaligtas. Ang mga tsansa para mabuhay ay lubos na pabor kay Nightwind, sa kung paano ang mga bagay ngayon. Hindi natin siya matatalo kung lumala ang mga bagay. Tumango si Miss Mirror. Sumang-ayon siya, ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Paano masisigurado ni Nightwind na walang papatay sa kanya kapag kinuha niya ang espada? Tanong ni Hansen kay Miss Mirror. Hindi pamilyar si Hansen kay Nightwind, kaya hindi niya mahulaan ang sagot ng may kumpiyansa. Huwag mong maliitin ang anumang Diyos. Si Nightwind ay hindi ang pinakamakapangyarihang Diyos, ngunit ang simpleng katotohanan na siya ay umabot sa antas ng Diyos ay nangangahulugan pa rin ng marami. Huwag kang malinlang ng kanyang maliwanag na katapatan at paglilingkod sa akin. Maaari kang dalhin ito sa isang mad-ulash na daan patungo sa isang masakit na kamatayan, sabi ni Miss Mirror, ang kanyang boses ay matigas. Sumanghap si Hansen. Wala na siyang sinabi pa. Tumingin siya pabalik sa landas sa likuran nila, umaasang makakita ng isang bagay. Si Nightwind ay dapat na nakabalik na may espada. Kung mayroong isang uri ng bitag na inilagay sa paligid ng espada, dapat na na-trigger na niya ito. Ngunit ang sirang lungsod ay tahimik pa rin. Walang kahit isang tunog. Wala silang paraan upang malaman kung inalis na ni Nightwind ang espada o hindi pa. Habang nag-iisip si Hansen, isang anino ang lumitaw sa malayo sa landas. Mukhang kay Nightwind. Sa katunayan, nang lumapit ang figure, nakita ni Hansen na ito ay si Nightwind na bumabalik. May isang malaking espada siyang nakasabit sa kanyang balikat na mukhang tulad ng nakita nila noon. Ngunit taliwas sa kanilang mga inaasahan, ang espada ay 1 metro lamang ang haba. Ang dulo ay patag na parang nabali. Ang espada ay nabasag. Iyon ay nagulat kina Miss Mirror at Hansen, at nagpalitan sila ng mga mausisang tingin sa isa't isa.